Sa dami ng kwentong narinig ko tungkol sa Saudi Arabia, kinailangan kong ihanda ang aking sarili para sa 1 linggo naming pamamalagi doon. Pinagupit ko ang buhok ko kasi daw bawal ang mahabang buhok sa lalaki. Magdala daw ako ng maliit na camera dahil hindi raw pwedeng kumuha ng video o photo in public. Dapat daw laging nakakabit sa akin ang passport ko. At bawal lahat ng bisyo tulad ng alak, sugal at sigarilyo. Bawal ding tumitig sa babaeng taga-Saudi. Stricto daw doon, lalo na sa press at media. Yan ang tumatak sa isip ko na magpunta kami sa mga syudad ng Saudi Arabia upang bisitahin ang marami nating kababayang OP. Ibang-iba ang airport nila. Walang malaking duty-free gaya ng sa ibang bansa sa Gulpo. At marami kaming nakasabay sa eroplano na mga nakabalot lang ng parang puting tuwalya. Pupunta daw yon sa Mecca para sa Hajj. Walang tourist visa sa Saudi. Pwede ka lang pumunta doon para magtrabaho o di kay mag-Hajj sa Mecca at Medina. At kailangan meron kang sponsor na taga-Saudi. Kailangan may dahilan ka para pumunta at mamalagi doon. Bawal ang tambay, kumbaga. Sinundo kami ng aming sponsor sa airport. At unti-unting nag-iba ang panaraw ko sa Jeddah dahil sa init ng pagtanggap nila sa amin. Parang Pinoy din sa pag-aasikaso sa bisita. Ito daw ang Paris ng Arabia. At totoo namang napakaganda. Lalo na nung dumaan kami sa Corniche at sa Talia. Napakamodernong syudad. Malayo sa iniisip kong disyertong may mga naglalakad pang kamelyo. At hindi siya kasing higpit ng iniisip ko. Yung lifestyle ngayon at noon, malaking pagkakaiba, no? Dahil sobrang higpit ng mga tao rito, pati mga pulis na konting ano lang, inuhuli kayo. Pero ngayon, parang normal na lang. In city life and in urban centers, life is quite normal. Normal in the sense, of course, according to the standards of the country. Normal in the sense that when the time of the prayer comes, you are presumed to get out of the shop because they will close the shop. So no more shopping for people in other words, no business during prayer time. Yan ang mga normal sa amin dito. Normal in the sense that if you're a woman, you're presumed to wear the black shroud, no? Because otherwise, if you don't bring that, then you are the abnormal one. You don't follow the culture. Dito sa Saudi Arabia, alam niyo naman dito ang kultura. Dito bawal mag-halo-halo yung babae at lalaki. Bawal kang lumabas na hindi nakaabaya. Tapos, huwag ka rin makikipagtitigan, lalo sa mga lalaki. Kaya ngitian mo yung taong hindi mo kilala. Kasi may ibig sabihin sa kanila yun. Hiwalay din ang section ng babae sa mga shops at restaurants. At hindi sila pwedeng maglakad na walang kasamang kamag-anak na lalaki. Maraming restrictions ang babae sa Jeddah. Pero sa lugar na ito, namamayagpag ang marami sa ating mga kababayang overseas Pinoy. Kasi dito na Jeddah is parang strict na. Just I would say Filipinos are well-adjusted in the country. May mga Pilipino nga rito yung matagal na nandito for the last 20 years. And hindi kakaunti yan, maraming ganyan. Maganda nga daw dito. Lalo na kung ang gusto mo talaga ay kumita ng pera para sa mga mahal mo sa buhay. There are no things that will invite people to vices, no? Unlike other countries, even in the Gulf. Dito, the Filipino worker is able to save much of his salary. Kasi wala lang pupuntahan eh. His money is meant only for his family, if he's not on the family status. Which means that he can save at least 70 to 80%, even 90% of his salary.
Siyempre, kahit paano, kailangan may libangan din naman. At totoo namang marami kang pwedeng puntahan sa Jeddah para maaliw. May mga souk at malls din. Mga pasyalan at siyempre marami ring activities ang Filipino community dito. Pinoy nga naman, saan man magpunta, dala siyempre ang kultura. Isang linggo din ang itinigil ko dito sa Jeddah. Akala ko nga may inip ako. Pero sa totoo lang, sa dami ng mga pwedeng puntahan, kahit pa siguro isang buwan, kulang na kulang. Hindi, malaki na pagbabago. Kung kumpara ko noong 1981 ako na dumating dito. Kaya pala popular ang lugar na ito sa ating mga overseas Pinoys. Punta kayo dito! Masaya dito! Siguradong mamimiss ko ang Jeddah.